if you wanted to go into medicine, one of the best pre-med courses is physical therapy. If ever may tinamaan na nerve, and then you'll feel na biglang magnanumb yung upper extremity mo, or parang minsan parang may shooting pain, na parang may mga gumagana. Magandang araw sa inyong lahat at salamat at nandito kayo para matuto at malaman ang ating tatalakayan ngayong gabi. Parang yung aking accent hindi sure no kung Bisaya ba o Tagalog ba. Anyway, ang ating bisita ngayon, ang tawag ng programa natin ay The Sun Podcast. Dito ay meron kayong matututunan at ngayong araw ang ating bisita ay isang practicing physical therapist. Hindi na tayo ligoy-ligoy pa. Ang ating bisita, si Mr. Chavi Para. Thank you, Tito. Good day po sa inyong lahat. Tito, maraming salamat for inviting me over dito sa iyong podcast. Oo naman, kasi alam mo, yung pagka-physical therapist, nung high school ako, parang usong-uso yan. Na kung gusto mong mag-abroad, kung gusto mong maging yumaman, sabi nga nila, di ba, maging successful, ay maging physical therapist ka. Pero ikaw ba nagsimula bilang physical therapist? Nagpa-PT kagad? Oo. Hindi muna kasi I started yung college ko, I entered UP Diliman as an engineering student. Oh, taga-UP ka. Engineering. Yes, engineering. Oo. Syempre, alam mo naman nung mga time natin, kapag lalaki, usually you go into engineering. Pag babae, you go into masscom or nursing, nurses, something like that. I like engineers. Yes. Yeah. Anyway, bata pa ako, I really wanted to be a doctor. I really wanted to help. Why? Kasi at an early age, at 5 years old, my biological dad died. So it was only my mom and my lola na nagtaguyod sa aming dalawang magkapatid. I do have a younger brother. Wow. So I'm a lola's boy, kumbaga. Pareho tayo. Yes. So I was always telling my mom and my lola, Lola, pag ako mag-aalaga sa inyo. Ako hindi ko yung mahihirapan. Wow. Gagamutin ko kung anong mga sakit na magkakaroon kayo, ganun and everything. Ganda naman. So that made me think na, okay, so if I wanted to be a doctor, siguro the best pre-med course that I could take is physical therapy. And plus the fact na, tama ka, nung time na yon parang nagiging matunog na siya. Pero dito sa Pilipinas kasi, Tito, alam mo, nung time na yon ang akala nila, pag physical therapist, masahista. Kaya ang unang magmamasahe ka ba? Ganyan-ganyan. But in the States, during that time, mid-90s, yun yung boom nung physical therapy profession sa United States. Tapos yan, started na na rin sa UK, sa Australia, and everything. But dito sa atin, Philippines, sad to say, lately lang siguro I'll give it 10 to 12 years na medyo okay. Kasi meron pa rin yung pag-iisip ng mga tao na pag therapist or physical therapist, ang ginagawa nagmamasahe. Nagmamasahe. Pero hindi ka tinatawag na doktor. There are times, my patients would sometimes call me Doc. Yes. Kaya, so katulad ngayon, kanina lang, umaga, may pasyente ako, tawag na talaga sa akin, Doc, kasi daw, bakit? I hope pasintabi po sa mga natin. Kasi daw, pag nag-explain daw ako sa kanya, parang ang dami daw niyang nalalaman and ang dami niyang natututunan. So there are times, instead of, minsan tatawag dapat pagtawagan kapag may condition na ganito, minsan ako nauunang tawagan niya. Kaya I do tell them na nakakataba ng puso kapag they call me doctor or something. Pero in reality, PT lang, physical therapist lang. So, ibig sabihin, bata ka pa, nandun na yung desire mo para tumulong, no? Dahil sa pagpalaki sa'yo, pagmamahal sa'yo, na from engineer, ngayon, iniintindi mo yung engineering of the body. In a way, yes. Ano ba yan? Buto lang ba yan? Muscle ba yan? Ano ba? I mentioned earlier, di ba, na if you wanted to go into medicine, one of the best pre-med courses is physical therapy. Why? Kasi, Tito, imagine, kami sa physical therapy, a year and a half ang anatomy namin. So, we start from looking at the body, skinning the cadaver,
Skinning. Inaalis namin yung skin. Tapos inaalis namin yung fascia, yung parang nasa ilalim ng skin, and then tinitignan namin yung different muscles. Tawag nga doon is nasaan ang origin, nasaan ang insertion ng muscle. Kasi that's very important when you go into your profession as a physical therapist. Why? Kasi, for example, lumapit sa akin ng pasyente, Tito. Sabi niya, alam mo, Sir Charvy, masakit yung dito ko ngayon at the moment eh. So, hindi porket masakit dyan yan, pwede mo kagad sabihin na yung the usual na tinatawag nila, na frozen shoulder. Di ba? Pwede kasi yan, I hope you don't mind saying na baka bicipital tendinitis yan. Baka may naipit na nerve o may na-impinge na nerve. Kaya ka may nararamdamang sakit yan. Naipit? Bakit naman yan maiipit? Kasi ang nerve kasi natin, it comes from, for example, dito no, sa nervous system natin or sa spine. So pumupunta yan. So there are times kapag halimbawa, dumadaan yan sa muscles, di ba? Pag inflamed yung muscle, Yung pwedeng inflame meaning na nagamit ng sobra or mali. For example, ako nagda-drive. May kukunin ako sa likod. Bigla akong nag-twist ng gano'n. Di ba? Usually, ang lagi natin sinasabi, aray! Hindi mo maano yan. So kasi, you did something na hindi tama yung supposedly galaw ng muscle. Kaya if ever may tinamaan na nerve, and then you'll feel na biglang magnanumb yung upper extremity mo, or parang minsan, parang may shooting pain, na parang may mga gumagapang. Kaya pinapag-aralan ang muscle sa nagsisimula, sa nag-ending, saan pupunta, para maintindihan natin ano yung simula, ano yung dulo. Yes, para masasabi mo. Kasi ang diagnosis, ang daming pwedeng maging diagnosis once na you approach us. Diba? So, syempre, of course, nandiyan pa rin yung aid ng, for example, you do diagnostics like x-rays or MRI or CT scan. Pero dapat alam mo, you do special tests. Minsan may mga special tests na sinasabi. May lab test din? Special tests. Special test. So may mga maneuvers or drills yon. From the physical therapist point of view yun, na ginagawa namin to make sure na yung nararamdaman mo or yung diagnosis na ibibigay namin sa'yo is magiging tama. So, hindi porket, kasi alam naman tayo mga Pilipino, kapag masakit ang tuhod, ano kagad at sabihin? Nako, matanda ka na, may arthritis ka na po. Wala pa akong arthritis. Yung tipong ganun Pero in fact, dapat maraming laboratories para na dapat bago mo sabihin na arthritis yan. Yung magde-D4 ba, makakasama ba yan? Hindi naman, pero usually pag nakaka-D4, it shows how parang agile you are, di ba? Flexibility mo. Kasi, believe it or not, hindi lahat ng mga kalalakihan or kababaihan nakakapag-D4. Kung napapansin mo, minsan may mga babae kung mag-D4, ganyan, di ba? Ang mga model, ganyan. Pero may ibang mga tao, hindi basta-basta nila nagagawa yung ganung movements kasi hindi flexible enough tingnan nyo nga, kayong nanonood, totoo ba yung sinasabi ni, hindi kita tatawag, Dr. Charvy, na pwedeng hindi ka marunong mag-D4 or ang style, hindi pala lahat, no? Minsan, masama ba yun? Hindi naman. Pero ang hindi maganda doon, if the reason why you're not able to do that action is tight yung muscle. Tight. So, for example, may tightness dito sa muscle na nandito. Siyempre, pag itinaas mo yan at nilagay mo dito, ang mararamdaman mo, may parang stretch pain. Parang masakit. So, ba't ka magde-D4? Anong cause naman yun na magkakaroon ng tightness? Diet? Most of the time with the muscles, it's the not using it. Not using it. So, for example... How will you use this one? No, for example, wag tayo dito. May dito tayo, sa taas. Okay. So, for example, tayo, medyo bata pa tayo diba? So, we do play basketball pa, di ba? Pagtaas. When you get older or when you're not that young anymore, you tend to lessen those activities. For example, sa ladies, sa ating mga nanonood, kapag medyo nagkakaedad na tayo, hindi na tayo usually nagsasampay or something. So, hindi na natin to itinataas ng husto. Tayo namang mga kalalakihan. Naglo-laundry ka na lang. Yes, nagpapalot. Tayo namang mga kalalakihan, we tend not to do things na mag-uutos na lang. So, when you're not, alam mo na, you're not using those
muscles and then yung joint mo, kumbaga hindi mo ginagalaw, ang tendency niyan, nagsisikip, nagtatighten. So kapag kilos mong ganun ngayon, may naramdaman kang parang sakit. Di mo, yung word ko parang sakit. In fact, hindi naman sakit. So pwede yung stretch pain, pwedeng parang ngalay lang or something. Ang tendency so, mo, may iba-iba pala yan. yes, may iba't ibang classification kasi ang pain. Dito Hindi yan porket sinabing pain, sakit, pag halimbawa, kausap mo ko, sabihin ko na, sige, ganun po ba masakit? Usually, tatanungin kita, nasaan po ba yung sakit? Nandyan lang po ba? Localized po ba? Yung po bang sakit, parang dinidrill. Kirot? Oo, parang may nagdidrill na ganun, yung binabarena. Binabarena. Or yung po bang sakit na nararamdaman mo, parang shooting pain. Na kapag galing dito, bigla na lang pumupunta sa baba or parang biglang nagta-travel pa ba. So, pag nasabi ng pasyente yon, pwede mo ngayon malaman, Brother Tito, pwede kang magbigay ng diagnosis na baka muscle ang problema, baka nerve ang problema, or baka sa buto yung problema. So, ang ginagawa nyo, gumagawa ng special test. Kami sa PT, kapag may sinabi, there are times na may special test on certain conditions. Hindi naman lahat ng kondisyon. On certain conditions, kapag nakita namin or nagsabi ka na, yes, masakit dyan o yan, yun, nagiging positive or nagiging negative dun sa certain test na yon. That's only one of the ways for us to know kung ano ba talaga yung magiging ibibigay naming diagnosis sa pasyente. So, saan ka mahahanap? May clinic ka ba? May hospital ka ba? Honestly, I'm so blessed po na at the moment, I do have 5 to 7 patients a day. So, Monday to Saturdays. A day? A day, yes. So ngayon, parang wala kang pasyente. Hindi. Bago ako pumunta dito, naka-5 pasyente na ako. I started at 7, tapos clustered yon. Kaya when I arrived at around yung oras na pagdating ko, naka-5 na ako. Kina-cluster mo kasi, alam mo, Tito, sa hirap ng traffic dito sa Maynila, mahirap na hindi mo pinaplano kung saan ka pupunta. Yes. So dapat, Quezon City, kung nandun lang sa area ng Diliman, nandun lang sa area ng Ayala Heights, nandun ka lang. Kapag nandito ka sa bandang Quezon City naman na medyo nasa circle, Tandang Sora, nandiyan ka lang. So you make personal visit? Yes, I do go to the houses of my patients. My wife and I are both physical therapists. Oh, wow. And we do practice privately, parehas kami. That's good. So, pero siya, 2 to 3 patients a day lang siya, sa morning lang. Kasi pero para may time pa rin sa mga bata. Or mautusan ka. Or utusan ako. Tama ka. But going back sa pagka-physical therapist mo, hindi natin talaga naiintindihan yung hindi mo tinuloy yung o nag-engineer ka talaga? Nag-engineering ako. So, tapos pero undergrad na. Tapos nung time na yon, syempre parang ang dating engineer, pero puso ko talaga, gusto ko parang maging doktor eh. So sabi ko, tapos yun nga, yung PT was very in demand, ganyan. I do have relatives in the States, may relatives sa Canada. So, sige PT. Yes. Tito, nung time na yon, medyo I'm a little senior dun sa mga naging classmates ko na. So parang sabi ko, nako, paano kaya ako mag-e-excel or paano kaya ako maiiba? Di ba? So siguro, yun nga, nabigyan tayo ng talent na nakakapag-explain tayo, may magandang nagiging rapport sa mga pasyente. Ayun. Kaya, yun, nabibiyayaan laging na merong mga pasyente. Ulit-ulit na nare-refer, ganyan. Yung mga upuan, lalo na tayo ngayon na malaking oras yung ginagastos natin sa computer, di ba? Tapos kuminsan, dumadating yung anak ko and sasabihin niya, Daddy, hindi ganyan dapat ang pagpupo. Yes. So, kasama ba yan sa therapy? Ang number 1 kasi dyan, we tend to have bad body mechanics. Okay, so halimbawa, uupo. So, ang maganda sanang upuan, huwag yung masyadong malambot. Kasi kung mapapansin mo, pag masyadong malambot yan, pag upo mo pa lang, lulubog ka, tapos ang tendency ng trunk mo and yung shoulder mo magra-round, gaganon ka. So bad posture na kagad. Di ba? So yung sinasabi na maganda sana na medyo
hindi naman matigas, pero medyo yung uupuan mo hindi ganun kalambot. Kaya pag upo mo, hindi ka lulubog, kaya tendency mo, instead na gumanon ka at magra-round yung shoulders mo, pag upo mo, dediretso kang ganyan. Oo, nilagyan tayo dito ng ng Yan, kutsyon. oo. Pwede, maganda, makakatulong ba yan? Para Yes, medyo, kasi nakaganyan eh. Kasi Oo. dito, imagine, kung wala yan, naka-slouch ka. Oo. Tapos kapag tatayo ka, ang tendency mo, syempre bata pa nga tayo. Kaya we have the tendency na parang tinatayo mo kagad. But those that are not that young anymore, usually, hindi nila kaya yung ganon. Di ba? Kasi when you get older, medyo mihina na rin, yung muscle mass, lumiliit na rin and everything. So posture. yes, yan, Okay. posture, isa yan. Yung sinabi mo kanina, yung tatayo ka. Yes. Ano bang magandang style para tumayo? Best talaga para Oo. hindi masyadong ang knee joint mo, tsaka sa paa, tsaka sa hips mo, is you bend forward. Yes. Bend forward. Oo, kasi parang daw yan eh. Ang base of support mo nandito sa paa. Alright. Nandito yung parang solar plexus mo, yung core mo. So best for you to be able to stand up is you bend forward and then slither up. Okay, so dapat hindi pag bend forward mo pag ganun kasi tataob tayo. Oo. So the best is you bend forward, you bring your core dun sa over your base of support para makatayo ka. Okay yan, Okay. So yung iba kasi Huwag lang malapit yung table, mauuntog ka. yes, yung iba kasi pag medyo may bata pa nga tayo, kaya mo naman. Okay. Kaya mo naman. Pero pansinin nyo po, pag nakaupo kayong ganito, tapos bigla kayong tatayo, pag tumayo kayong ganyan, compared sa you lean forward and then you slither up, napakadali nung slither up ka. Itong mga ganito, armchair, anong tulong na ito nagagawa para sa atin? Case to case, on my part, I would say na it's case to case. Kasi, for example, yung iba nga, medyo hirap sila na tumayo. They would use this and then they would push para to propel themselves going up. Right. Di ba? Oo. So, yung iba naman, hindi naman lahat eh. Especially kapag medyo bata pa yung nakaupo or something, hindi mo makikitang gumagamit yan. Okay, yung iba naman, mga ladies nga natin, syempre, minsan pag nakaupo, medyo nakaganyan, di ba? So, pag tayo niyan, syempre, nakaganon din yan. Hindi yan tumatayo. Yung walang tumatayo. Gagana. Oo, syempre, may case to style case din. nga. Syempre, lalo na yung mga models natin, di ba? Halimbawa, nakaupo ng ganyan. So, pag tatayo na. So, syempre, konting ganun lang. Tapos, Yung sasakay ka ng kotse, dapat mauna yung puwet, mauna yung paa? Ang rule dyan, kapag medyo, yun nga, you're not that young anymore, is you do not go inside the car ng pagganon. Kasi you're giving too much load to your spine, to your back, ganon. So, ang dapat is, ito yun, di ba? Pagbukas mo ng upo ka muna ng ganon, pasok mo itong isa, pasok mo itong isa. Tama. Yung iba kasi, syempre, machismo, pag lalaki, o yung mga ladies, ayaw na masabing ang bagal kumilot. Imagine, di ba? Nakita kung mo. yung pick-up or mga high profile na mga SUV, di ba mataas yun? That's why it's very advisable na lagyan mo ng what you call that? A stepboard. A stepboard, yeah. Ako, I always tell my not so young patients na kung pwede nilang maiwasang sumakay ng tricycle, Bakit? iwasan nila. Tito, imagine, tricycle, di ba? Ang uso pa ngayon tricycle, mga modern ang dating. Mga maliliit. I don't know if you noticed, mga viewers. Pagpasok mo dun, maliit na nga. Tapos pagpasok mo yun, syempre tricycle, papasok mo na. Okay, nakaganon ka na. So parang kukuba. Yes, umaandar. Bako. Bako. You could just imagine yung binibigay mong load sa spine mo, di ba? Nakaganon ka na. Nasubukan ko yan dyan sa papunta ng Manawag. Sasakyan ko yung tricycle dyan. Talagang para lang sa isang tao eh. Malaki. Pero ako, as much as possible, I tell my patients or my relatives or my friends, sana iwasan yung tricycle. Maglakad ka na lang. Better. Why is it better to walk?
Di ba, usually when you go to a doctor and then you see them and then usually they tell you, oh, maglakad-lakad po tayo and everything. Pero ako, as a physical therapist, I would tell them naman, it's also case to case. So, kapag you're on the heavy side, I will not parang tell you na, maglakad ka lang medyo malayo. Kasi pinaparusahan mo naman, you're giving all the sa weight-bearing joints mo, the knees, the hips, the ankle. So as much as possible, siguro best is mga non-weight-bearing exercises. Yung paglakad ka ng patalikod para daw makompensate yung paglakad mo na forward. Ang talagang reason nun is, when you walk forward kasi, you use a different kind muscle groups compared to when you're walking backwards. Okay. So since you're walking backwards, di at least nagagamit yung mga muscle groups na hindi mo ginagamit dahil ang lagi mo namang ginagawa is So nababalanse. In a way, yes. So minsan, when you do walking, you try also for a short, kahit mga 10, 20 meters, you also walk backwards. Yung paghiga. Okay, yan. Ako, higa muna. Okay. Ako, I always tell my patients, although it's easier said than done. Kasi ako pag humihiga, syempre feeling ko higa ka agad na ganyan. Yes. So it's always better to lie down ng paside ang approach. Pasay. So ito yung kama mo. So uupo ka muna ng ganyan. And Parang kotse. Yes, upo ka muna ng ganyan. Iganon mo to. Pwede mong itabay ng pagtaas ng ganyan, ng paa. Okay? Tapos tsaka ka mag-lie on your back. Huwag yung higa kagad. Oo. Di ba? Kasi there's this thing na kapag when you change your position, yung homeostasis mo or yung tinatawag nila na ng BP mo, ganyan, biglang nagbabago yun. So kapag bigla kang humiga, may pwedeng mangyari. Pag bigla ka ring tatayo, may pwede ring mangyari. Tama. Kaya ako, Tito, kasi nauna mo kanina yung paghiga. Yes. Ang maganda yung pagtayo. From the bed. From the bed. So usually tayong mga lalaki, syempre macho di ba? Pag nag-ring ang alarm or tinawag, Tito, tayo. Di ba? Tayo ka kagad na gano'n. Tapos tayo sa bed, tayo ulit. That's where usually the bad things happen. Like, pag yung bigla mong tayong gano'n, pwedeng biglang ang BP mo, di ba? Kasi bigla kang tumayo di ba? So ako, I always tell them, my patients or my relatives, everyone sa bahay, let's do the 15-second rule. Okay, so once you wake up, okay, you pray for another day, thank you Lord. And then while you're praying, you could do close open, you could do ankle pumps, di ba? Para lang may circulation, maganda. Tapos you go side lying, you count 15 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And then, upo. Then count 15 again. And then tayo. 5, 10 seconds bago ka lumakad. Kasi yung iba, di ba, marami tayong naririnig, pag tayo nga, biglang natumpa doon sa kama. Kasi minsan, ang feeling, parang nagnanumb yung lower extremity mo. Kasi imagine nakaganon ka naka-flat ka So bigla kang itatayong ganon. So biglang yung dugo. Tapos paglakad mong ganun, parang wala akong itinapak, di ba? Kaya natutumba. Especially those, yung mga not that young anymore nga. Right. Pero sa atin, usually yung mga 30s, 40s, parang feeling mo, wala kang problema di ba? Kaya mabibilis pa ang kilos. Pero if you were going to ask me, ako siguro, lahat gagawin ko dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pero yung hihiga ka daw, on your back, or left, or right, or face down. What's the advice? Mahirap mag-advise dun. Kasi individuals do have kung saan nakasanayan. Di ba? Ako, I would, from my encounters with my patients and different people, they would tell me na, ako nga hindi ako marunong matulog ng naka-side view. Di ba? Puro naka-supine. Tawag doon, supine pag nasa back mo. Yung iba naman, hindi naman daw sila marunong matulog ng at their back. Di ba? Nakaganon lang. Laging on the left side or on the right side. So, case to case Kung Case to ano case. Yun, kung saan mo nakasanayan. But of course, ang laging doon is,
saan ka ba komportable? Kasi di ba may tinatawag nga sila, pillow 1, pillow 2, pillow 3. Kasi yung iba, pag natulog, 3 pillow eh. Kasi ako, Tito, pag tinanong mo ako, gusto ko minsan walang pillow. Bakit? Siguro kasi, sabi ko nga sa'yo, lola's boy ako eh. So, pag natutulog ako dati, ang lola ko lagi sasabihin, tulog ka, apo, sa ganyan lang. So, inasanay ako talaga. So, up to now, ang pillow ko, manipis lang. Minsan nga, parang no pillow at all. Sige, meron akong personal na experience. Okay. Nung nag-pandemic, Yeah. doon ako nag-isolate sa tabing dagat. At yung katre ko ay walang kutson. Nandun ako humiga lang ako ng banig. Yes. Tapos over yung slats of bamboo. Tapos isang pillow. No? Ang sarap ng tulog ko. Napaisip ako, sabi ko, ngayon uso yung mga katre na almost million na, di ba? Para lang makatulog ka. So by the time na you can afford that, matanda ka na talaga. Pero yung experience ko na yun, bakit ako nakatulog ng mahimbing na kawayan lang, tas banig? How, is there an explanation? If you're going to ask me, siguro, kung tatanungin mo, it's familiarity. Kasi nung time natin, nung mga bata tayo, mga kutsyon was not that soft na katulad ng mga kutsyon ngayon, di ba? Ang mga hinihigan natin, minsan, yun nga, papag lang na may banig or may soft cushion na para lang enough, para lang hindi mo maramdaman yung tigas talaga nung hinihigan mo. So, most probably, nasanay yung katawan mo na ganon. Lumaki ka, ganon. Tapos, yun nga, syempre, nagiging college na tayo, nagtrabaho na tayo, we can afford to buy mattresses, so ganyan. Yun, naiba na. Tapos, yun nga, nasabi mo nga, ba't nung humiga ako doon, ba't parang feeling ko ito yung hinahanap ko? Kasi nga, it could be familiarity to that. Kasi nga, kuminsan by the time na ma-afford mo yung catering ganun pagkamahal, hindi ka na makatulog. Natulog, yes. Ang dami mo lang iniisip. Ang dami mo lang iniisip. So, ayan, narinig po natin kay Charvy na kung paano tayo dapat umuupo, kung paano po tayo tatayo, paano tayo sasakay ng kotse, paano tayo hihiga, at tatayo galing sa ating higaan. So ngayon, maganda bang kumain na nakatayo? Kasi, di ba, napansin ko. Sabi kasi nila, di ba? Sabi nila kasi, kapag daw kumain ka at nakatayo, dire-diretso. Dire-diretso. Okay. O kapag nakaupo naman daw, maaaring hindi dire-diretso. Ako, isa lang kung doon ang tatanungin mo, ang sa akin lang is, do not do anything right after eating. Kagad. It's more na ganon. Why? Kasi, ang body natin, ang brain natin, ginawa tayo para to survive, di ba? To live and everything. And when you eat, that's one of the ways for you to live. Okay. So, hindi mo ba napapansin, Tito, na kapag kakain mo, parang gusto mong matulog? Oo. Bakit kaya? Oo. Kasi kapag kain mo ganon, nakakoncentrate lahat papunta sa digestive system mo. Okay. To digest what you ate. And dahil nakakoncentrate lahat doon, nakarelax yung dapat papunta sa brain mo and hindi ganun ang blood flow kagad. Kasi once your heart pumps, a certain blood goes to your brain, certain blood goes to the certain different muscles and everything. So you could just imagine, pag kakain mo, nakakoncentrate dito, bigla kang naglakad. Bigla kang may ginawang mabigat or something. Ano tendency? Ang tendency, mapupunta ngayon doon sa muscles na yon, yung blood flow. So magmarites muna. In a way, yes. Pahinga. It's Pahinga. kasi yung digestion, kasi remember that your stomach is made up of stomach muscles also. Right. Di ba? So may tinatawag sila na peristalsis na hindi mo sinasabi kung kailan hihinto at sa magsisimula. So naggaganon lang yan. So kapag may kinain ka, may pinasok ka sa iyong tummy, sa ating stomach,
dapat bibigyan mo siya ng chance. So ngayon, narinig po natin si Charvy. At maswerte po ang Pilipinas na sila mag-asawa ay parehong practicing physical therapist. Kasi pwede naman sila mag-abroad, lalo na yung itsura ng ating bisita ngayong araw na ito. Hindi mo ba naisip yun? Nako, definitely naisip. Kasi, sa tulad nga ng sinabi ko sa'yo, sa Pilipinas, ang hirap magka-career ang isang physical therapist. Kasi nga, una nga, tayong mga Pilipino, meron tayong mga naniniwala tayo sa hilot. Naniniwala tayo doon sa mga lamig na tinatawag, di ba? Kami naman na nasa science field or nasa medical field, hindi kami naniniwala doon. There's an explanation why may naririnig kang mga ganun. Anyway, so ginusto din namin na nasa Amerika. Kaso, may wife kasi, yung family niya, nasa California. So nakita niya, na-experience niya na kung gaano kabilis ang buhay sa Amerika, na ang mommy niya would leave at 6 o'clock in the morning, would travel an hour and a half going to work. Layo, oo. 9 to 5 or minsan, kwento niya sa akin, 2 or 3 yung trabaho pala ng mommy niya, may shift pa. Pag uwi ng mommy niya, tulog na rin sila. So ang sinasabi nga namin, umalis ang mom mo, tulog ka. Pag uwi mo, tulog na rin. So my wife and I wanted to be parang hands-on sa mga anak namin. So honestly, Tito, ano ko very active ako sa mga PTA groups ng lahat ng anak ko, ganyan. So, pero syempre may trade-off, di ba? Hindi mo, you don't get everything for free, di ba? So, yung parang dapat ang laking sweldo sa Amerika, parang ipinagpalit mo na ang kapalit is you had time for your children, you were able to enjoy yung going out, pag gano'n. Kasi sinasabi nga niya, pag sa Amerika, hindi natin ito magagawa. Of course, kami lang yon. Okay, that was our opinion then. Pero yung mga nakikinig yun, siguro, meron na silang passport, nag-apply na sila ng visa, tapos nagdadalawang isip Kung itutuloy ba nila o hindi. ang pagpipiti, Hindi, yung pag-abroad. Di di ba, may secret ba yan? Paano ka nag-succeed dito sa Pilipinas? So of course, we all started from, I also did some PT sa Cardinal. So it started na yon, tapos minsan nasa PGH din ako. Ayan, so nagkakaroon ka ng referrals coming from the doctors mismo. Tapos nabibigyan ka ng pasyente. So, ang hirap kasi sa PT dito sa Pilipinas Ang work mo 9 to 5, tapos you're not that compensated. Minsan ang binibigay lang sa mga PT, up to now nga po pasensya na po sana kung it's sa mga nakakarinig. Up to now po, minsan ang nakakarinig pa rin ako sa mga colleagues ko na ang ibinibigay lang nila is food allowance and transportation allowance. Hindi man lang kontrata kagad. Kasi nga, ang alam kasi ng mga hospitals na if you're a physical therapist or if you're a nurse, ginagamit mo lang to gain experience and then eventually abroad ka. Ayan. So, ganun po which is yun naman po talaga ang nangyayari. So, ako naman po, sinuwerte naman po na blessed tayo na parang hindi nawawalan ng pasyente, tapos dahil nga ganun, tapos tawag nga sa akin nung 2 doctor dito sa Marikina Valley, at Charvy, or para kasi ang apelyido ko Basta't may hirap na kaso o yung matitigas na ulo na pasyente, ibibigay ko sa'yo, tatawag ko sa'yo. So, siguro meron tayong, in a way, rapport or magic na kapag kausap natin yung ating mga not that young na pasyente, napapasunod natin sila. Diba? So, minsan, nagkakaroon din ako ng mga pasyente na congressman, senator, vice mayor, mayor. Tapos sasabihin ng mga pamilya, alam mo, Charlie, nagulat kami kasi hindi marunong sumunod yan Boss yan di ba? Siyempre, boss yan Pero buti na pasunod mo, thank you, ganyan. O kaya minsan, ang nakakapagpataba talaga ng
puso ko, Tito. Alam mo yung pag sinabing Charvy, pwede ba namin i-record yung boses mo? Tsaka yung pag ganito mo. Para kapag sinasabi namin kay tatay or kananay na mag-exercise po kayo, ipe-play na lang namin. Kasi po pag kami, wala po eh. Or sasabihin lang, hintayin ko na lang yung PT ko. Parang ganyan. Yeah. So, the relationship. Yeah. the Pero rapport. syempre, hindi yun puro ganon, di ba? There are times also na case to case kasi. May mga pasyente kasi. By in nature, minsan matigas talaga yung ulo eh. Di ba? In the first place, parang isipin mo, bakit ka ba nagkasakit to or something? Minsan kasi talaga, mas matigas ang ulo. So, Charvy, Tito Mora, marami kaming natutunan ngayong araw Nako, na maraming ito. salamat. At mabuhay ka, Charvy. At gusto kitang kamayan, pero gusto kong praktisin yung kung paano tumayo ng wasto. Correct. Tama? Correct. So, ganito yung Yes. ating Yung iba, pag medyo Oo. nasa loob ka na ng silya, Oo. ang gawin mo, mag-scoot ka ng konti. Di ba? Going to the edge of the chair. Oo. O tsaka ka ngayon, para mas madali. Ah. Di ba? Walang hirap, hindi mo binigyan ng strain yung likod mo, hindi mo binigyan ng strain yung knees mo and your ankle. Di ba? Okay. So, maraming salamat, Nako, Charvy. ako ang dapat magpasalamat dito. Ito po. Maraming salamat Maasahan. po. Sana po may natutunan kahit papano po. And hopefully, mabuhay po tayong lahat. Let's always be safe and thank you very much po. God bless.